Ibig sabihin, kaya natin sila pinauwi kasi napatunayan na sila yung mga biktima ng human trafficking. At nagboluntaryo naman sila na gusto nilang umuwi. Sakay ng magkahiwalay na flight, umuwi na kanina patungong Vietnam ang unang batch ng mga foreign national na biktima ng human trafficking na nasabat sa NAIA noong October 31. Pasado alas 5 ng umaga, umalis ang 21 Vietnamese sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. 19 sa kanila ay lalaki at 2 ay babae. Pasado alas 6:20 naman ng umaga, umalis ang ikalawang grupo ng 6 na Vietnamese sa NAIA Terminal 1. Originally, 34 po sila. Kaya lang, kanina madaling araw, 27 pa lang ang nakauwi na Vietnamese. Kasi yung 3 Chinese, wala pa silang travel document. Inaantay pa ang proseso ng kanilang embassy. Tapos yung 4 naman na Vietnamese, gagamitin nating witnesses. October 31, nasabat ng Aviation Security Group ng Philippine National Police ang 34 na foreign national na POGO workers sa NAIA Terminal 2. Ito'y matapos magsisigaw ang isang Vietnamese na nakakuha naman ng atensyon ng mga pulis. Sa isinagawang investigasyon ng Interagency Task Force na kinabibilangan ng Aviation Security Group ng PNP, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice, at Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Napag-alamang nagtatrabaho ang mga na-rescue na foreign national sa isang POGO hub sa Parañaque City at sa pilitan sanang ililipat sa Cebu. Kumbaga ayaw nilang magpalipat sa Cebu. Yan po kasi ay isang form ng labor trafficking yan, yung pagpapalipat-lipat ng empleyado na hindi naman naayon doon sa kontrata. Ayon sa PAO, pagkatapos maayos ng Chinese Embassy ang papeles ng 3 biktimang Chinese sa loob ng 1 linggo, ay papauwiin na rin ito sa China. Pag ganyan po kasi, human trafficking victims, ang pulisiya ng gobyerno natin ay pauwiin yan sa kanilang bansang pinanggalingan. Kasi doon po mas makakaganda ang kanilang recovery na tinatawag. Kasi whether we like it or not, yung ganyan mga sitwasyon, may mga pinagdadaanan po yan na trauma. No? So, pinauwi talaga natin ang mga yan. Hindi sila maaari magstay dito sa Pilipinas. Samantala, inaasahang aabot pa ng 4 na buwan bago makauwi ang 4 pang natitirang mga biktimang Vietnamese. Ito ay pagkatapos ng kanilang gagawing testimonya laban sa 2 Chinese at 1 Malaysian na mga suspect sa nasabing human trafficking. Ryan Lacandale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.